Father Tony Villanueva. Our call to worship verse for today is Psalm 95 verse 6. Let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Surely, sa ating pagdulog at paglapit sa Diyos, tayo po ay kailangan manambahan sa Kanya. At sa ating pananambahan sa Kanya, sabi ng Kanyang salita rin ay, let us worship Him in spirit and in truth. At dahil dyan, tayo lalapit sa ating Panginoon na merong pusong nagpapasalamat, pusong sumasamba at naglilingkod sa Kanya. To you and I love you more than I
tithes and offering, let me read the scripture in Malachi chapter 3 verse 10. And the scripture say, "Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be a food in my house. Test me in this, say the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough to store it." Let's pray the tithes and offering. Father in heaven, today I bring my tithes and my gift into your storehouse. I believe in your word wherein it says that you will open the window of heaven and pour out a blessing. I stand on it and I have faith in it, and I act on my faith today. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen. A blessed and good evening po mga kapatid. Welcome once again po sa ating midweek gathering at sa ating pong mga guests na ngayon lamang po makakasama natin sa ating pong midweek gathering. Ako po'y nagagalak na kayo po'y makadalo sa ating pong gawain ngayong gabi. Welcome to TLA Grace Christian Church. At syempre po sa mga kaibigan ko lagi pong nanonood po o lagi po natin kasama every midweek, marami pong salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kamusta po kayong lahat? Maaring yung iba po, nasa bakasyon pa po, ano? Bakasyon na naman. Parang 2 weeks po tayo na may mga long weekend, no? Mga habang bakasyon. Tapos, sa mga bihirang magkaroon ng bakasyon, lalo na yung mga pumapasok ng Monday to Saturday na kagaya namin, yung 2 days po na bakasyon, napakaganda, napakahalaga po para sa amin yon. Pero sa mga siguro, laging holiday, nasa bahay lang, nakakasawa na rin po, ano? Well, holiday man po o hindi, ang mahalaga po, magkakasama po tayo ngayong gabi sa ating pong midweek gathering. Dahil tayo po, nagpapatuloy po sa ating magandang series na inumpisahan po ngayong April, inumpisahan po ni Pastor Jojo last week, at sa mga nakapanood po, maganda po yung ating series, subaybayan nyo po ito hanggang buong April. At maraming salamat sa pagsama niyo po sa bawat gabi po ng ating midweek gathering. At sa pagpapatuloy po ng ating series, ang title po ng ating series, A Call to Community. A Call to Community. It's about discipleship, community, and relationships. Lahat naman po siguro tayo, agree po tayo na napakahalaga po yung tatlong ito. Discipleship, community, and relationships. Lalo-lalo na po yung relationship, di ba? Relationship, dito po nag-uumpisahan lahat Relationship or investment, sabi nga nila. And they are require intentional giving and planning. Katulad po siya ng pagtatayo ng isang bahay, kinakailangan po ng planning, ng effort. So, friendship grows out of intention and cultivation. Git sa lahat, nangangailangan ito ng firm foundation. Saan po dapat yung foundation po natin? On a rock. That is Christ Jesus. Si Jesus Christ. Siya po yung dapat pundasyon po ng lahat po ng relationship. At alam niyo po ba ang isang pinakamaganda at pinakaimportanteng relasyon meron po tayo sa ating pong Panginoong Hesus? Yan po yung pagiging best friend o friend po natin sa Kanya. Kasi tayo po, mapalad po tayo kasi itinuturing niya po tayong kaibigan. Wow, kaibigan tayo ng Panginoon, di ba? Kaya nga ngayong gabi po, gusto ko pong pag-usapan po natin tungkol po sa friend. Sino po ba yung best friend mo doon? Sabi nga nung commercial, sinong best friend mo doon? Now, ngayon, sino po yung best friend nyo? Katabi niyo po ba? Kasama niyong nanonood? So, ang title po ng ating message ngayong gabi, When You Need a Friend, Two Are Better Than One. Or When You Need a Friend, Two Are Better Than One. Sino po dito yung walang kaibigan? Wala naman siguro, ano? Gusto niyo po ba magkaroon? Pwede po ako, available po ako doon sa mga walang kaibigan. Pero hindi po kasi maganda kapatid yung wala kang kaibigan. Hindi po maganda yung nag-iisa ka. Alam po natin na sa lahat po ng aspeto ng buhay, maganda po yung two or two or better than one. Mas maigi po talaga yung dalawa. Kaya nga po sa ating text ngayong gabi, tignan po natin yung kahalagahan ng may kasama ka nang hindi ka nag-iisa o kaya nung may kaibigan ka. Basahin po natin ang ating text na matatagpuan po sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. Ito po yung sabi ng mangangaral. Sabi dito, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help up
one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Tayo po muna yung manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito at salamat sa mga kapatid namin na kasama namin ngayon. Ang aking dalangin, O Diyos, ay magkaroon sila ng encouragement, magkaroon sila ng pagkakilala at pagkaunawa sa iyong salita na aming pag-uusapan ngayong gabi. Ikaw ang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan, Panginoon, at gamitin niyo ang iyong lingkod. Manguna ka, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ang iyong banal na Santong Espiritu ang siya pong magturo sa amin at sawayin ko ang bawat isa kung kinakailangan. Kayo po ang manguna, Lord, at hayaan mo, dakilang Diyos, na ang salita mo ay matanggap namin ng buong buo, malinaw, maliwanag, at totoo, Panginoon. Dahil ang iyong salita ay totoo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang scripture po natin na ating pong binasa, pinapakita po yung kahalagahan ng togetherness, ng may kasama ka, ng may kaibigan ka. Sabi nga, two are better than one. Gusto niyo po bang maging mag-isa habang buhay o laging may kasama kayo? Gusto ko pong tingnan po natin dito yung kasama po natin na binabanggit po natin. Marami po kasing mensahe patungkol po dito, pero yung tingnan po natin yung two are better than one patungkol po sa isang kaibigan, sa friend. Yung friend po kasi, yung tunay na kaibigan, yung po yung nakikita kong taong talagang makakasama mo o tutulong sa'yo sa anumang sitwasyon. Di po ba? Yung kaibigan mo, siyang masasabihan mo lahat ng problema mo. Kaibigan mo, minsan nga, pag hindi mo masabi sa magulang mo, sa kaibigan mo, nasasabi mo. At kapag yung kaibigan mo talagang tunay sa'yo, tapat sa'yo, siya rin yung magbibigay sa'yo ng, pag nagkamali ka, siya rin magtatama sa'yo. Pagka tama ka naman, siya susuporta sa'yo. Kahit alanganin yung gagawin mo, tutulungan ka niya, susuportahan ka niya. Ando yung suporta niya. Kaya nga po, kung meron man tayong isang kaibigan na talaga pong sumusuporta sa atin, tumutulong sa lahat ng oras at sitwasyon, yan po ang ating Panginoong Hesus. So dito po, napakahalaga po na meron tayong kaibigan. Pero tandaan po natin, when you need a friend, may warning po sa atin ang Panginoon about being friends with everyone. Yung kahit kanino. Sabi sa Proverbs 22, verse 24, sabi niya, do not make friends with hot-tempered person. Ito yung mga mainitin ng ulo. Do not associate with one easily angered. Ito yung mainitin yung ulo, madaling magalit, yung bang madaling magliyab yung bumbunan. Kaya laging nasusunog siguro yung buhok, nakakalbo. Madaling talagang konting bagay lang nagiinit na yung kanyang ulo, madaling magalit. So, importante daw po na piliin natin yung ating magiging kaibigan. Meron naman yung nagpapanggap lang na kaibigan, di ba? Meron yung mga fake na hindi mo alam kung tunay mo ang kaibigan. Mas mahirap po yun. Sabi nga ng isang Scottish proverb, false friends are worse than bitter enemies. Totoo po yun, ano? Kaya nga po kung mag-ano tayo ng kaibigan, pipiliin po natin yung friend po natin, yung kagaya po sa sinasabi sa ating text. Yung makakasama natin at makakatulong po sa atin. Dito po sa ating text, allow me to share 3 things. 3 bagay po when you need a friend. 2 are better than 1. Una po, when you fall down, a friend will help you get up. Yan yung kaibigan kailangan po natin. Kapag ikaw ay natumba, kapag ikaw ay natalo, nabigo, kapag ikaw ay ayaw na sa'yo lahat, kapag ikaw ay nadapa, may babangon sa'yo. So dito po talagang hindi dapat na nag-iisa po tayo. Balikan natin yung verse 10 ng ating pong text. Ecclesiastes 4 verse 10, sabi po dito, if either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Binanggit po dito kaagad yung isa pong halimbawa ng kahalagahan, yung importance, why 2 are better than 1. So dito, sinabi ni Solomon, if either of them falls,
falls, nalaglag, parang literally na nalaglag o natumba, the one will lift up his companion, di ba? One will help the other up. Kumbaga, kahit siguro dalawa kayong malaglag, you can both help each other up para tumayo, di ba? Minsan mahilig tayong ganun, ano? Mahilig tayong umupo sa magkabilang dulo ng upuan, tapos pagtayo ng isa, laglag yung isa, tayong buwang, tapos tawa tayo. Pero magtutulungan pa rin tayong tumayo, bumangon. Pwede kasi tayong magtulungan kapag nalaglag yung isa. Sabi nga nung isang kwento, di ba? Ang sungit-sungit ng babae, tapos may tumabing sa upuan na lalaki, umiwas siya hanggang doon, nasa dulo na siya. Tapos tinignan lang siya yung lalaki, tapos sabi ng lalaki, alis na siya, sabi niya, Miss, alis na ako. Tinignan lang siya ng babae, tapos sumimangot. Tapos inulit niya, Miss, alis na ako. Alis na talaga ako, sabi ng lalaki. Sabi ng babae, tinignan siya, tapos, di umalis ka na, hindi naman kita kilala ba't nagpapaalam ka pa, sabi. Tapos nung tumuyo yung lalaki, nasa kabilang dulo yung babae, nalaglag. Ayun, sabi ng babae, kasungitan kasi, nagpapaalam na nga. Pero kung kaibigan mo, yung nasa kabila, magtatabi kayo, at kapag nalaglag yung isa, may tutulong. Pero kapag ganun po, wala pong tutulong, di ba? Sungit eh. Pero kapag magkaibigan kayo, tsak po na magtutulungan po kayo. Pero kapag nag-iisa ka, anong sabi sa karugtong po ng ating text? But woe to the one who falls when there is not another to lift them up. So, sino nga naman yung tutulong sa iyo pag nag-iisa ka lang? Di naman pwede yung anino mo. Di ka kayang iahon nun. Kung tumba ka, tumba rin yung anino mo. Pero kapag ikaw ay may kasama, lalo na yung kaibigan mo, may magbabangon sa iyo. Kahit na heavyweight ka pa, kahit na sobrang bigat yung timbang mo, double-double pa sa kanya, kapag tumimbang ka, tutulungan ka niya, maski mabigat ka, malamang mahatak mo siya, pero ibabangon ka pa rin niya. Ang tawag po doon, mutual support. Nagtutulungan po kayo. Huwag lang po siguro yung kaibigan ko, yung kagaya ng kakilala ko, yung kaibigan mo, kagaya ng kakilala ko. Nagja-jogging sila, tapos sabi ng isang kasama niya, habang nanonood siya ng cellphone, sabi niya, ay nanonood ka pala ng cellphone. Ano ba yung pinapanood mo? Sabi niya, nanonood ako ng basketball eh. Sabi ng kaibigan niya, bakit? Ikaw ba hindi ka mahilig manood ng basketball? Sabi ng kaibigan niya, hindi ako mahilig manood ng basketball eh. Bakit? Sabi ng kasi baka hindi ko makita yung butas. Sabi nung nagtaka siya. Anong butas? Sabi niya. Pag tingin niya, may manhole na pala, laglag na siya. Point, laglag siya. Di man lang sinabi ng kaibigan niya na may butas sa dinaraanan nila. Nakatutok siya sa cellphone. Kung ganun po yung kaibigan mo, siguro mas magandang bumili ka na lang ng aso. Cute pa, no? A true friend warns you about the hazards ahead. Dapat sinasabi niya. Sabi nga ng Proverbs 27 verse 6, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. So, maganda po yun, ano? Maganda rin po yung sinasabi ni F.B. Meyer, sa pong magaling na preacher. Sabi niya, a friend is invaluable if we stumble or fail on the path of life. Woe to him that is alone when he falleth. Kapag nalaglag siya. Mas maigi po talaga na may kasama tayo, brothers and sisters. Yung may kasama tayong kaibigan, lalo-lalo na po yung kaibigan. Kapag mahulog ka man, kahit hindi sa manhole, kapag mahulog ka mahulog yung loob mo, mapaibig ka sa maling tao, o kaya mahulog ka sa kasalanan, may mag-aahon sa iyo, may makakatuwang ka, yung kaibigan mo. Pwede mo siyang lapitan. Siya ang tutulong sa iyo para makaahon, ano man yung sitwasyon mo. Maganda po yung encouragement ni Pablo diyan. Sabi niya sa Galatians 6:1-2, sabi ni Pablo, brothers and sisters, if someone is caught in sin, you who live by the Spirit and should restore that person gently. But watch yourself, or you also be tempted. Kaya ingat din po tayo kasi baka tayo naman yung matukso, di ba? Kaya dapat malakas po yung ating faith, yung ating pananampalataya. Pero ito po maganda sa sinabi niya sa verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Friends,
magtulungan po tayo. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin, lalo-lalo na po, yung ating kapatiran sa ating paglakad po sa Panginoong Hesus, sa ating pang-araw-araw na buhay. Let us watch for each other's souls. If any falling away from the truth, bilang isang kaibigan, let us lift him up. Tulungan po natin siyang makaahon. Let us exercise the brotherly solicitude that Barnabas did for Paul. Alam po natin yung relasyon nila Barnabas at ni Pablo, di ba? So, napakahalaga po na meron tayong kaibigan, may mag-aahon o tutulong po sa atin kapag po tayo ay bumagsak, merong magbabangon. So, when you fall down, a friend will help you up, will help you get up. Number 2, when you feel cold, a friend will help you warm up. Kapag ikaw ay naginiginaw, merong kaibigan kang pwedeng magpainit sa'yo. Ano naman yung sinasabi ni King Solomon dito? Yung sinasabi ng mangangaral. Balikan po natin yung verse 11 ng ating text. Sabi po dito sa Ecclesiastes 4:11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Tama, di ba? Sino po ditong galing sa Baguio nung bakasyon? Malamig pa po ba sa Baguio? O sa Tagaytay? O kaya sa Tanay? Sa panahon ng February, di ba? Yung kalamigan, lamig sa Baguio, kahit sa Tagaytay o sa Tanay. So, pag kayo po ay mag-isa, nakahiga sa may damuhan, sarap, no? Sa damuhan, sa ilalim ng isang puno, tapos panahon ng taglamig, nasa Baguio ka, ano po yung pakiramdam? Di po ba, ginaw na ginaw ka? Kahit hindi siguro sa Baguio, no? Kapag ka mag-isa ka lang nakahiga, tapos taglamig, kahit nasa loob ka ng bahay, ramdam mo yung ginaw, di po ba? Pero subukan mong may katabi ka sa paghiga. Kahit na malakas pa yung aircon nyo, sigurado makakaramdam ka kahit paano ng warm, di ba? Diba, Ate Sheila? Di ba, Sister Becky? Kapag may kasama ka, makakaramdam ka ng warm, ng init. Kahit hindi siguro asawa mo, kahit hindi kasintahan mo, kaya kaibigan mo, kahit kaibigan mo yung katabi mo, kapag may katabi kang nakahiga, kahit nakaupo, wag lang siguro ang katabi mo yung mumo. Malamig yun, di ba? Kapag may katabi ka, kaibigan mo, kaasawa mo, tiyak maiibsan kahit paano yung lamig na nararamdaman mo. Ano yung sinasabi ni Dr. John Hill? Maganda po sinasabi ni Dr. John Hill. Pero ang interpretasyon niya po dito, ito daw po ay patungkol sa mag-asawa. Ini-interpret daw po niya itong verse na ito na patungkol sa mag-asawa. Pero kasi kung titignan mo, katabi sa pagtulog, no? Maaring totoo po yon, pero applicable din po ito kahit sa hindi mag-asawa. Kagaya ni King David sa 1 King, di ba? Nung medyo may katandaan na po siya at nakaramdam siya ng ubod ng ginaw na ginaw siya. Kahit anong ibalot nila sa kanya, siguro doble-doble ng mga balabal, damit, di matanggal yung panginginig niya. Kaya ang ginawa nila, naghanap sila ng babaeng pwedeng tumabi sa kanya para maibsan yung kanyang ginaw. So, naibsan yung kanyang ginaw. Pero kung mag-isa ka o mag-isa lang siya, paano po yung matatanggal yung ginaw na yan? Maaari siguro, panahon natin yun, medyo El Nino, di ba? Di mo kailangan ng katabi. Pero ang sinasabi po dito, kapag ikaw ay giniginaw, pag may kasama ka, maaari itong makatulong para maibsan ang iyong ginaw. Pero alam niyo po, itong passage pong ito, totoo po ito in a spiritual sense ng isang tao. Kapag yung dalawang Kristiyano po, mag-asawang Kristiyano, tapos nanlalamig na yung kanilang pagmamahalan, o lukewarm na yung kanilang affection sa isa't isa, kapag sila ay nag-usap, a Christian conversation, maaari pong maibalik ang init o yung init ng kanilang love sa isa't isa. Kahit na po dalawa, two-called Christian yan, when they come to talk with each other about spiritual things and feel one another's spirit, fires comes out of them. Especially if Christ joins them with His presence. Kapag kasama po natin ang Panginoon. Pero kapag nag-iisa ka, wala kang kaibigan, malamig ang buhay Kristiyano mo, malamang sa malamang po, magyiyelo sa lamig yung buhay mo. Importante po talaga na may kasama po tayo, especially yung Christians
na makakasama po natin, kaibigan natin, o kaya kapatiran po natin, churchmate. Sabi nga ni Matthew Henry sa kanyang commentary, in all things, sabi niya, union tends to success and safety, but above all, the union of Christians. Sabi niya, they assist each other by encouragement or friendly reproof. They warm each other's heart while they converge there together of the love of Jesus Christ. Then let us improve our opportunities of Christ's fellowship, sabi niya. Where two are closely joined in holy love and fellowship, Christ will by His Spirit come to Him. Ganda po nung pagkakapaliwanag po dito ni sino po yun? Si Matthew Henry, yung kanyang commentary. So, applicable din po ito sa ating pong spiritual life. Two are better than one. So, pangalawang reason po, ayon sa mga ngaral, two better than one, lying down together is a good way to stay warm. They keep each other warm. Tawag po doon, mutual encouragement. So, pangatlo, ang bilis po natin, no? When you find opposition, a friend will help you stand up. When you find opposition, a friend will help you stand up. Napakarami pong opposition, no? Marami po talaga yan, lalo na sa isang Kristiyano. Now, sino po dito yung, sa mga kalalakihan na lang, sino po dito umuwi ng bahay, sambakol yung mukha, bugbog sarado, o kaya lamog yung mukha, may black eye na lang. Meron po ba umuwi dito ng ganon? Madalas po, Madalas. Hindi naman. Okay, wag na po kayong umamin. Sabihin nyo na lang yung kaibigan ko. Meron po ang umuwi sa inyo na bugbog sarado? Yung kaibigan nyo. So, malamang kapag may isang tao umuwi na bugbog sarado, o kaya may black eye, maliban na lang kung nahulog siya sa kanal, kagaya ng kaibigan ko, malamang napaaway siya, di ba? At malamang nung napaaway siya, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama at maaaring yung nakaaway niya, dalawa sila, o kaya marami. O kaya naman mas malaki sa kanya yung nakaaway niya. Kaya pwedeng boksingero o wrestler. Kaya natalo po siya dahil nag-isa siya. Maaari sigurong matalo niya, pero kapag nag-iisa ka, maaaring tagilid ka, di ba? Lalo na kung dalawa yung kaaway mo. So dito sa ating text, sinasabi po dito ni Solomon na mahalaga po may kasama ka. Two are better than one. Basahin po natin yung verse 12. Yung last verse po natin. Sabi dito, though one may be overpowered, ito po, two can defend themselves. Tapos dinugtungan niya, a cord of 3 strands is not quickly broken. So ito po yung third example why you need a friend. Or two are better than one. It concerns strength and abilities to withstand an attack from the oppressor. Kung nag-iisa ka, maaring matalo ka o magapi ka o mabuli ka. But two can resist an attacker or yung nagbubuli sa'yo. Di ka nila basta-basta bubulihin, di ka nila basta-basta aapihin, aatakihin kung alam nilang may kasama ka. Di ba? Alam po natin na masama yung mga api, di ba? Di ba, Brother Albert? Masama, oppression. Oppression is bad. Kaya lang, marami pa ring bad ngayon, di ba? Talagang aapihin ka nila, lalong-lalo na yung mga mambubuli. Aapihin ka nila kasi alam nila kaya kanila. Kaya yung mga api, usong-uso po yan sa mga palabas sa TV, no? Kaya sa sine, bentang-benta sa mga manonood. Kaya nga yung ibang nanonood, galit na galit doon sa mga kontrabida. Kasi madalas po, 80% ng palabas, aapihin muna yung bida. Namamayagpag yung kontrabida, hayahay. Tapos 20% na lang, bandang dulo na lang, babawi yung bida. Parang gaganti na yung isang api. 20% na lang, o 80% puro api na siya. So, oppression is bad. At ang isang paraan po para maiwasan mo ito is through numbers. Dapat po may kasama ka o kaya may team ka. A team will always be stronger than individuals. Binigyan itong illustration ni Solomon sa last part po ng ating text, sa verse 12. Sabi niya, a cord of 3 strands is not quickly broken. So, para bang yung lubid o tali, kapag isa lang, madali itong mag-iisang tali, madali po itong malagot, di ba? Kaya mo itong putulin. Maliban na lang siguro kung tali ng barko, di ba? Brother Voltaire, pag tali ng barko, di ba? Kahit isa lang, matibay.
Pero ang sinasabi po dito, yung isang lubid, madali pong maputol. Pero kung yung lubid ay tatlo o tatlong pilipit, tatlong hilbla ito, sabi dito, hindi po ito agad malalagot o mapuputol. Ang tawag po doon ay mutual strength. So, nandoon po yung mutual support, mutual strength. Ito naman, mutual strength. Kanina, mutual encouragement. Kasi po, teamwork, living and working in community adds a lot of strength. Now, ngayon po, dalhin po natin ito sa ating pong buhay Kristiyano o sa ating pong paglakad sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi po ni George Whitefield, isa pong Anglican evangelist, sabi niya, if you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. Diba? Totoong-totoo po yan. Kung Kristiyano ka, alam na alam po natin yan. Relate na relate much po tayo dyan, di ba? Dahil sa mundo po na ating pong ginagalawan, at ang kinakatawan po natin, alam po natin na yung Panginoong Hesukristo, sure thing po na makakaranas tayo ng opposition. Kahit na po sa politika, di ba? Ang daming opposition. Sometimes we encounter verbal opposition and even physical opposition. Minsan nga, kahit na kamag-anak mo nag-o-oppose, di ba? Kaibigan, kahit na, churchmate nga minsan, di ba? O kaya asawa mo, kapatiran mo. Kaya nga, kinakailangan yung magiging kasama mong tunay mong kaibigan, yung makakatuwang natin. Kinakailangan po natin may kasama po tayo. Maganda po yung sinabi ni King Solomon sa Proverbs 17:17. Sabi niya, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Ang ganda po, no? A friend's love at all times. Tingnan nga po natin sa salin sa Tagalog. Kawikaan 17 verse 17 sa Magandang Balita Biblia. Sabi dito, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Wow, lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Kaibigan mo, lahat ng panahon, namahal ka, at kapatid na tumutulong sa oras ng kagipitan. Parang ganyan yung kaibigan at kapatid natin sa men's ministry, di ba? Men's of Grace. Amen? Kapag gipit ka, di ba? Kapag nangailangan ka, dyan kagad sila. Parang gipit ako ngayon pautang naman. Yan po yung men's of grace po natin. Ang mahalaga po dito ay hindi tayo lone ranger. Hindi po tayo ermitanyo. Hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. Meron tayong katuwang. Meron tayong kaibigan o kapatid na same mind, same spirit, same faith. Mahalaga po rin po yun na parehas po tayo. Ang mahalaga bilang isang church, nagkakaisa po tayo. Meron po tayong isang spirit, isang pananampalataya. Kasi baliwala po kapag may kasama nga tayo, kung hindi naman natin kaisa, taliwas lagi yung pananaw po natin. Kaya ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, tingnan po natin ito po sa 1 Corinthians 1 verse 10. Tingnan natin sa salin sa Tagalog ulit. Ito po yung pakiusap niya, unang Korinto 1 verse 10 sa Magandang Balita Biblia. Sabi niya, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Nakikiusap na si Pablo, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, itong kanyang pakiusap, magkaisa kayo at huwag magkakabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. So, napakagandang encouragement at ginawang pakiusap ni Pablo. There be no division among you, but you have perfectly united in mind and truth. Kapag united in mind po tayo, in mind and in thought, yung ating pong pag-iisip, alam natin na kapag nasa party po tayo ng ating buhay, na down tayo, sobrang lungkot natin, may magko-comfort po sa atin. May mag-encourage sa atin na magpatuloy, encourage sa atin na lumaban, lalo na po patungkol po sa katotohanan o nasa katwiran ka. Kaya nga maganda yung sabi ni kapag may katwiran, paglaban mo. Meron pa po bang palabas nun? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Lalo-lalo na kung susuportahan ka ng kaibigan mo at sasamahan ka hanggang dulo. Yan yung ginagawa ng isang true friend. True friends will encourage you to stand for truth and righteousness. Sa panahon pong namamayagpag ngayon, yung masasama. Dito po natin malalaman kasi kung sino yung tunay nating kaibigan. Hindi po sa pag-inom ng serbesa o hindi sa panahon na
yayamanin ka, sa panahon na sikat ka, sa panahon na nasa panunungkulan ka, malalaman po natin kung may tunay tayong kaibigan o sino ang tunay nating kaibigan sa panahon po na ikaw ay nakakaranas ng problema, sa panahon na wala kang matatakbuhan, sa panahong tinalikuran ka na ng lahat, sa panahong sila na lang yung malalapitan mo. Katulad po ng nangyari kay Job, di ba? Marami sa atin, alam po natin yung story. Napakaganda yung encouragement ng kanyang kaibigan si Eliphaz. Nung panahong halos pinagsakluban na siya ng langit at ng lupa, dinapuan siya ng malalang sakit, nagkaroon nga daw siya ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. Hirap nun, ano? Naubos yung kanyang mga ari-arian, namatay pa yung 10 niyang mga anak. Ano po encouragement ng kanyang kaibigan si Eliphaz? Tingnan natin yung Job 4, verses 4 to 6 sa ASV. Sabi ng kaibigan niya si Eliphaz, your words, sabi niya kay Job, your words have uplifted him who was stumbling, and you have made firm the feeble knees. But now, sabi niya, kasi nung may sakit na siya, but now, it has come to you, and you are impatient. It touches you, and you are dismayed. Is not your fear of God your confidence? Sabi niya, yung fear mo ba sa Lord, di ba, yung confidence mo, and then the integrity of your ways, your hope. Ito yung sinasabi ni Eliphaz, sabi ng Eliphaz na kanyang kaibigan, ano ka ba naman, Job? Yung salita mo, yun yung nagpapalakas sa mga nanghihina. Pero ngayon ikaw ang nahihirapan, ikaw naman yung nanghihina, sabi niya kay Job. Tapos pinaalala niya kay Job, yung madalas pinangangaral ni Job, sabi niya, hindi ba't kapag may takot ka sa Diyos at namumuhay kang tapat at matuwid, ito ang magdudulot sa iyo na magtiwala sa kanyang pag-asa, magtiwala at magkaroon ng pag-asa. Sinabi niya kay Job ito, ang ganda ng encouragement ng kaibigan niyang si Eliphaz, di ba? Pwede rin po natin itong gamitin kapag ang kaibigan po natin, yung dumaranas po ng ganito sa mga nararanasan ni Job o kaya sa mga ibang problema po na mabibigat. Pwede natin sabihin, kaya mo yan. Ikaw pa, di ba alam mo na yung mga nananalig sa Diyos, tinutulungan? Alam mo na kapag nanalangin ka, tutugunin ka. Pwede natin silang i-encourage ng ating mga kaibigan. Napakaganda po ng encouragement ng kaibigan niyang si Eliphaz, pero napakaganda kung hanggang doon na lang sana yung sinabi sa kanya. Kaya lang, kung itutuloy po natin yung basa sa mga sumunod na chapter ng Job, mababasa po natin, makikita po natin kung ano-ano na po yung sinasabi o binitawang salita ng kaibigan niya, yung mga kaibigan niya. Kaya dapat siya ang sisihin kung bakit nang nangyari sa kanya yon. Siya dapat sisihin kung bakit nagkaroon siya ng sakit. Siya dapat sisihin dahil siya may kasalanan kung bakit napakibigat ng problema niya, kung bakit siya pinaparusahan, dahil daw yun sa kanya. So, encouragement na sana, kaya lang yung encouragement na yun, nauwi lang sa wala. Nakatulong na sana, pero dahil sa iba pang mga sinabi, nakadagdag patuloy ito sa pakasanin ni Job. Kaya nga po, ingat po tayo sa pagpili ng kaibigan. Ito po yung exception doon sa advantage ng 2 are better than 1. Maaring maging disadvantage ito dahil sa maling pagpili ng kaibigan o makakasama. Kasi sila mismo ang magbabagsak sa atin. Ang tawag ni Job sa mga ganitong klaseng kaibigan ay miserable comforters. Miserable comforters. Tignan natin yung chapter 16 ng verse 1 and 2. Sabi ni Job, I have heard many things like this. You are miserable comforters, all of you. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan, kayong lahat ay mga aliw na walang silbi. Wala pong silbi yung encouragement po o yung encouragement ng mga kaibigan niya o maging encouragement ng ating mga kaibigan kung ito po'y sasamahan pa natin ng paninisi, pag-aalipusta, hindi po ito na yung kakaka-encourage kundi nakaka-discourage. Sabi nga po natin, true friends will encourage you to stand, especially for the truth and righteousness in the evil days. So, maganda po ulit yung sinabi ni F.B. Meyer dito. F.B. Meyer, kilala niyo po siya. Hindi po, FB, hindi Facebook, kundi Frederick Rutherford Meyer. Isa po siyang pastor and evangelist na kaibigan ni D.L. Moody. Sabi ni F.B. Meyer, in temptation, a true friend makes us more able to withstand the devil. It is real help in the hour of trial to have a friend who are appropriate the word of the Lord, saying, I have prayed for you,
that your faith fail not. Ito po maganda daw sabihin natin, I have prayed for you that your faith fail not. Si Brother Bear, siya po yung isa kong kaibigan na madalas ko pong maringgan na sinasabi niya sa akin, lalo na pag ako yung preacher, sinasabi niya palagi, ipinapanalangin kita palagi. Sarap pakinggan, ano? So maraming salamat, Brother Bear. Alam ko po, maraming nagpe-pray po sa ating mga pastors sa kanilang mga preaching. Pero maganda rin po yung sinasabi po natin, kagaya nung sinasabi ni Brother Bear. Alam ko, nagpe-pray yung Men's of Grace palagi sa umaga before the preaching ng Sunday service po natin. Ano po? So, maraming salamat. So, brothers and sisters, kalaki po palagi sa panalangin ng ating mga pastors, ang panalangin, huwag kayong manghina sa iyong pananampalataya, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong sumuko sa anuman pong mga pinagdaraanan po natin. Dahil mabuti po ang Diyos, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ano man po yung ating pinagdadaraanan sa oras na ito, daanan lang po natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Kapag po dumadaan tayo sa pinakamahirap na sitwasyon na ating pong nararanasan, kasama po natin ang Diyos. There is no fellowship like that of Jesus, our faithful friend, who lifts us when we fail, and shapes us when we chilled with cold, and succors us when against the temper. Nandiyan po palagi ang ating faithful friend, si Jesus. 24/7, bukas po siya, 25 hours, parang Buddha, handang makinig sa atin, handang tumulong sa atin, anumang oras na kakailanganin po natin siya. Panghawakan po natin yung sinasabi niya sa Matthew 18:20 na, where 2 or 3 gather together in my name, there am I in the midst of them. Friends, Christianity is not a solo sport. It is a team game. God designed us to thrive in healthy community. And this community is intended to strive toward a common goal. Ano po yung goal natin? To glorify God. Teamwork is very important. At hindi po ito magagawa kung nag-iisa ka o wala kang kasama. Wala kang teamwork, di ba? Wala kang ka-team. Pero kung dalawa kayo o higit pa, mas marami o mas malaking trabaho ang magagawa po natin na magkatuwang. Katulad po siya ng isang Belgian drop horse. Alam niyo po, ito po yung mga kabayong napakalalakas na humila o bumuhat o magsakay ng mga mabibigat na bagay. Yung isang Belgian horse, kaya niyang bumuhat na 8,000 pounds. Sino pong kayang bumuhat ng 8,000 pounds dito? Pero kapag dalawa na sila, 16,000 pounds mabubuhat nila, di ba? Hindi po. Higit po doon ang kanilang nabubuhat. Kapag dalawa na po sila, 20,000 pounds o higit pa ang kanilang nabubuhat. Brothers and sisters, 2 are better than 1. When you need a friend, 2 are better than 1. May nga nagsasabing, the time to make friends is before you need them. Ganun po ba? The time to make friends is before you need them. So, mag-ano ka na ng kaibigan mo bago mo pa siya kailangan. Solomon underscores the value of friendship in Ecclesiastes 4:9-12 na ating pong binasa, na ating pong text ngayong gabi. At sinasabi niya rin sa Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Pero si Jesus, ano pong sabi niya? Greater love has no one than this, than to lay down one's life for a friend. Kaibigan, are you a friend of Jesus? Then sinasabi sa iyo ni Jesus, you are my friends if you do what I commanded you. He is the only one who can give you the forgiveness of sin and eternal life. If you reject Him, ito po ang nangyayari, you will regret all throughout eternity in hell. If you have wisdom of Solomon, the patience of Job, the meekness of Moses, the strength of Samson, the obedience of Abraham, the compassion of Joseph, the tears of Jeremiah, the courage of Daniel, the greatness of John the Baptist, and the endurance and love of Paul, you would still need redemption through Jesus Christ's blood and the forgiveness of sin. Yan po ang nagagawa ng kaibigan nating si Jesus Christ. What a friend we have in Jesus. Amen? So, marami pong salamat sa oras pong ito. Nananalangin po tayo. At again, sinasabi ko po palagi, pag may prayer request po kayo,
pwede nyo pong i-type dyan sa comment section. At sa mga nagnanais din po magkaroon ng cell group o ministry, pwede nyo rin pong i-type dyan sa comment section. At babasahin po yan ng ating mga leaders at tutugunan po yung inyong mga pangangailangan. And this time, lalapit po muli natin sa Panginoon ang ating iglesia, ang ating mga pamilya, at ang ating bayan. So, mananalangin po tayo. Sabayan niyo po ako. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa aming mga natutunan. Salamat sa iyong salita na siyang aming napag-aralan at siyang magiging pundasyon po ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. At maraming salamat, Panginoon, na itinuring niyo kaming iyong kaibigan. Maraming salamat. Lord, patuloy kaming humingi sa iyo, Panginoon, ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. At patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon, na huwag na magkasala pong muli. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag sa aming pananampalataya. At hayaan mo, dakilang Diyos, na patuloy ka naming sasambahin sa bawat yugto ng aming buhay. Panginoon, sa oras nito, tinataas namin sa iyo ang aming iglesia. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang PLA Grace Christian Church, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Jerry Soriano, ang aming mga iba pang mga pastors, Panginoon, mga leaders, mga ministry heads. Lord, patuloy ko silang inilalapit sa iyo na patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng wisdom, bigyan po sila, Panginoon, ng knowledge, ng discernment, na kung ano po ang kinakailangan pong ituro, Panginoon, sa kanilang mga Bible studies, sa kanilang pong mga ministries, Panginoon. Ikaw magbigay sa kanila, Panginoon, ng kaalaman. Nang sa ganun, Panginoon, ito'y maibahagi nila, Panginoon, sa kanilang mga members. Pagpalain mo rin po ang aming mga members, Panginoon. Marami sa amin mga nalulungkot, may mga nawala ng mahal sa buhay. Ikaw magbigay sa kanila, Panginoon, ng comfort. Bigyan mo pa, Panginoon, ng peace at comfort ang kanilang mga naulila. At ikaw, Panginoon, namang aliw sa kanila, Panginoon. Magbigay sa kanila ng hope, ng pag-asa. At hayaan mo, dakilang Diyos, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang bumalot sa kanila. Pagpalain niyo rin po ang mga kapatid na yung Panginoon na mga may sakit, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa kanila ng patuloy na kagalingan, Panginoon, ng kalakasan. Nang sa kanang dakilang Diyos, ikaw ang kanilang pupurihin, Panginoon, sa himala, Panginoon, na gagawin mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming bayan na sa ngayon, Panginoon, ay marami pong suliranin, marami pong pagkabahagi, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magkaisa na para sa ikaunlad ng aming bayan. Kayo po ang magbigay ng wisdom, Panginoon, sa aming mga leaders, sa pangunguna ng aming presidente, sa kanyang gabinete, Panginoon, sa mga lahat, Panginoon, ng kanyang nasasakupan, na magtulungan, Panginoon, para sa ikauunlad, Panginoon, ng aming bayan. Kaya po ang patuloy na mag-ibigay, Panginoon, mag-restore ng economy ng aming bayan, Panginoon. At hayaan mo, dakilang Diyos, Panginoon, na ang aming mga leaders ay tumawag sa iyo, Panginoon, sumangguni sa lahat ng mga desisyon na kanila pong gagawin. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, ng The Lord Assembly Grace, lalong-lalo na po, Panginoon, yung pamilya ng aming mga leaders, ng aming mga pastors. Pagpalain niyo rin po ang bawat ama ng tahanan, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanilang, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na maitaguyod ang kanilang pamilya, Panginoon. Madala nila ang kanilang pamilya sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng lakas. At sa mga walang trabaho, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng opportunity na magkaroon po ng mapagkakakitaan. Pagpalain niyo po ang bawat anak, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng lakas, sigasig, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, at ng passion, Panginoon, na magpatuloy, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin hinihiling ang pagpapala mo at ang healing, Panginoon, sa aming bayan. Hinihiling namin ang pagpapala mo at healing sa aming church. Hinihiling namin, Panginoon, pagpapala mo, Panginoon, blessing mo, ang healing mo, Panginoon, sa bawat family, Panginoon, higit sa lahat. Yung mga congregation, Panginoon, lalo yung mga nakasama namin ngayong gabi, Panginoon, patuloy kang magbigay ng encouragement sa kanila, Panginoon, magbigay ng pag-asa, Panginoon. Nagsakanang dakilang Diyos, sama-sama ka namin pupurihin, sasambahin at pasasalamatan sa bawat yugto ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang mabigyan ng kapurihan, Panginoon. Ikaw ang mabigyan ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon, sa gabing ito. Sa tanging pangalan ng iyong anak, kung aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong midweek gathering. Purihin ang Panginoon sa kanyang katugunan sa lahat ng ating idinulog sa kanya. Sa ating pong benediction, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body keep blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless po mga kapatid. Thank you for joining us tonight. See you again next week. Patuloy po natin subaybayan po ang ating series. Good evening po. God bless you all.